So mapagpalang araw naman po mga kapatid, at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo kay Tito, Kabanata 1, talata 5 hanggang 16. Ang sabi po dito, ang dahilan kung bakit kita iniwan sa Kreta ay upang ayusin mo ang mga bagay na kulang at upang magtalaga ka ng mga matanda sa bawat lungsod. Italaga mo sila gaya ng iniutos ko sa iyo. Ito ang aking utos, italaga mo ang lalaking walang maipupula at ang sinuman at may isang asawa. Ang kanyang mga anak ay mga mananampalataya, dapat na hindi mapaparatangan ng walang pagpipigil o masuwayin. Ito ay sapagkat dapat na walang maipaparatang sa tagapangasiwa bilang katiwala ng Diyos. Hindi niya dapat ipagpilitan ang kanyang sariling kalooban at hindi madaling magalit. Siya ay hindi dapat manginginom ng alak, hindi palaaway at hindi gahaman sa salapi. Sa halip, ang kanyang tahanan ay bukas para sa mga panauhin, mapagmahal sa mabuti, ginagamit ng maayos ang isip, matuwid, banal at may pagpipigil sa sarili. Dapat din na panghawakan niya ang matapat na salita ayon sa itinuro sa kanya. Ito ay upang mahimok niya ang ilan at kanyang masaway yaong mga laban sa salita sa pamamagitan ng mabuting aral. Ito ay sapagkat marami ang mga masuwaing tao. Sila ay nagsasalita ng walang kabulukan at mga mandaraya, lalong-lalo na iyong nasa pagtutuli. Huwag mo silang pagsalitaan sapagkat itinaob nila ang mga sambahayan. Magkaman lang ng salapi ay nagtuturo na sila ng mga bagay na hindi nila dapat ituro. Isa sa kanila, ito ay sarili nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay laging sinungaling, asal masamang hayop at matatakaw na batugan. At sinabing ito pa tungkol sa kanila ay totoo. Dahil dito, mahigpit mo silang sawayin upang sila ay tumibay sa pananampalataya. Ito ay upang huwag silang makinig sa mga katha ng mga Hudyo at ng mga utos ng taong tumalikod sa katotohanan. Sa taong malinis ang lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa lahat ng nadungisan at hindi sumasampalataya ay walang bagay na malinis. Subalit ang kanilang pag-iisip at budi ay nadungisan. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit siya ay ipinagkakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, suwain, masuwahin at hindi makagagawa ng anumang mabuti. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ito po ang salita ng Diyos. No, ang papuri, ang pagsamba ay para sa Panginoon. So dito naman mga kapatid ay muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, at ito po mga kapatid ay tungkol sa pagpapadala ni San Pablo kay Tito sa lugar po ng Kreta. Ang purpose dun mga kapatid, ang dahilan is para ayusin yung mga bagay na kulang. Ano yung kulang dun sa lugar ng Kreta? Yung mga mamumuno, yung mga matatanda. At dito makikita natin may criteria para ikaw ay maging leader o maging matanda sa elders, ang tawag doon sa English. So mayroong hinahanap o criteria para ikaw ay maging leader sa isang lugar o sa isang kongregasyon o sa isang grupo. Pero dito sa Kreta, naghahanap ng matatanda o maglilingkod, magiging leader sa lugar po ng Kreta. So sa verse 6 sabi doon,
ito ang aking utos, sapagkat ito yung utos sa kanya, no? May ni San Pablo kay Tito, no? Alam naman natin na si Tito, ito ay anak ni Pablo sa pananampalataya, no? Hindi biologically but sa pananampalataya, no? Inaari niyang ito ay anak niya sa pananampalataya, no? At siyempre sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, mga tawag sa atin, lalo tayo mga leaders o nagpapayag ng salita ng Diyos, parang tayo yung mga tatay, no? Maraming tumatawag sa atin ng mga tatay o kaya kuya nila sa pananampalataya. So sabi dito, ito ang aking utos, italaga mo ang lalaking walang maipupula ang sinuman at may isang asawa, no? So mahigpit, no? So dapat kapag naghanap ka ng isang leader sa time na yon, an elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Yan. So matindi, no? Italaga mo ang lalaking walang maipupula ang sinuman, walang kapintasan, diba? Ang hirap nyon. No? Kung sa time to ni Pablo o sa time natin ngayon, diba? Parang mahirap yata maghanap nito, no? No, wala kang wala kang ipupula, no? Wala kang kasi blameless eh. No? Hindi mo makikitaan ng masamang pag-uugali, yung mga ginagawa o kilos, no? Talaga masasabi mo man of God talaga, no? So mahirap to, no? Isipin natin sa panahon natin ngayon, napakahirap, no? Siguro sa time nila Pablo, kasi grabe pa yun talaga dati, no? Talaga yung dedikasyon talaga dati, mas matindi kasi buhay at kamatayan dun sa kanila eh, no? Kaya nga sabi doon pag sinabi mo na si Jesus ay Diyos, no, that Jesus is Lord, you will be saved. Kasi siyempre nang time na yun, pag sinabi mo si Jesus ay Diyos, may paglalagyan ka, di ba? Di ba? Kaya hindi basta-basta yung mag-proclaim ka na si Jesus is ay Diyos, no? Yung mga tao na makapagsasabi nyo ay yung mga tao handang mamatay sa kanilang pananampalataya sa Diyos, di ba? So dito makikita natin mga kapatid, ito yung hinahanap eh, no? May isang asawa, kailangan isa lang yung asawa mo, di ba? Hindi pwedeng dalawa o kaya hiwalay, di ba? So kasi walang kapintasan eh. Siyempre kung dalawa yung asawa mo, mapipintasan ka, o kung hiwalay ka naman sa asawa mo, may sasabihin ng tao, di ba? Ang kanilang mga anak ay mga mananampalataya. Dapat kahit yung mga anak mo ay mananampalataya rin, kasi ano yun eh, bilang tatay ka, tapos yung asawa mo, mga anak mo, hindi mo naman nadadala sa pananampalataya mo, eh sino yung maniniwala sa iyo, di ba? So mahirap eh, magiging kapintasan mo yan eh, no? Sasabihin ang husay-husay mong mangaral, ang husay-husay mong mamuno, pero yung mga pamilya mo hindi mo mapamunuan, no? Hindi mo malid yung pamilya mo, hindi mo madala sa pananampalataya, di ba? So magiging kapintasan yun, magiging kapulaan o kasiraan, no? Kapag yun ang sa time na ito, no? Ito yung hahanapin mo. Kasi sa atin ngayon sasabihin eh, siyempre hindi ko naman hawak ang mga uno niyan. hindi ko naman hawak ang mga desisyon ng mga anak ko. Kung sa atin ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon, alam mo naman mga tao ngayon eh, maraming justification eh na para lang naipilit yung isang bagay na hindi naman dapat ipilit, 'di ba? Lalo sa time na ito, talagang stricto sila, no? Kailangan walang kapintasan. You know, binabasa ko lang yung salita ng Diyos. You know? So talagang matindi yung yung qualification talaga dati, no? Dapat na hindi mapaparatangan ng walang pagpipigil o masuwain. So kailangan siya, marunong magpigil sa sarili at hindi rin pasaway. Totoo naman, paano mo sasawayin yung mga pasaway kung ikaw mismo, tayo mismo, pasaway din, di ba? So, walang mangyayari sa leadership, wala rin, kasi, alam mo naman, ang tao is maghahanap ng butas, di ba? Ito ay sapagkat dapat na walang maipaparatang sa tagapangasiwa bilang katiwala ng Diyos. No? Kasi sabi doon, sapagkat dapat, no, matindi. Napakahirap talaga nito, no? Kaya hindi basta-basta eh. Since an overseer
manage God's household, he must be blameless, sabi doon sa NIV translation sa verse 7. Not overbearing, not quick-tempered, not even to drunkenness, not violent, not pursuing dishonesty gain. Matindi, no? Siguro sa panahon talaga natin, hirap maghanap nito. Hallelujah, aminin man natin sa hindi, di ba? Hindi niya dapat, sabi doon, hindi masuwain, di ba? Ito ay sapagkat dapat na walang maipaparatang sa tagapangasiwa bilang katiwala ng Diyos, kasi pamumunuan natin is yung kawan ng Diyos yung mga mananampalataya ng Panginoon, no? Hindi niya dapat ipagpilitan ang kanyang sariling kalooban. Yun. Pag mo ipipilit yung gusto mo. Kasi sa atin, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang dapat na maghari, ang dapat na mangyari is yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. No? Yun ang pagkakaiba Diba? Pag tayo ay nasa Panginoon, always and always palagi talaga, no, nakalooban pa rin talaga ng Diyos yung masusunod, hindi yung gusto natin. No, napaka-clear Hindi niya dapat ipagpilitan ang kanyang sariling kalooban at hindi madaling magalit. Kasi may mga ganun tao, pag hindi nasunod yung kalooban, magagalit, di ba? Sisigaw o kaya magwawala. May mga ganun di ba? Dadaling ka na lang sa sigaw, no? Diba? Para maipilit yung kanyang kagustuhan. So hindi po yun, mga kapatid, no? Hindi niya dapat ipagpilitan ang kanyang sariling kalooban at hindi madaling magalit. Siya ay hindi dapat manginginom ng alak. Yan. Diba? Pag namumuno ka, hindi maganda, nakikita ka na naglaklak ka ng laklak, no? Diba? Manginginom. Hallelujah, no? Kaya nga yung mga prayer partner, mga sister natin, di ba, nilalagay nila sa prayer request yung mga yung kanilang pamilya na wala pa sa Panginoon, na puno ng vices, mawala yung bisyo nila, yung alak, yung sigarilyo sa buhay nila, no? Tapos may kita nila kung yung namumuno naninigarilyo rin at umiinom, di ba? Paano magbabago yung buhay ng mga pamilya nilang ito nang dinala nila, kunyari sa prayer meeting, sa gawain, may kita nila o yung nangangaral ng manginginom din. Hallelujah, bato-bato sa langit ang tamaan, magbago na. Yan, magbago na. No? Kasi magiging tayo stumbling block, no? Tayo ang magiging katitisuran, no? Kasi siyempre, kunyari, inakay mo kunyari yung husband mo na mawala yung vices niya, tapos nakita niya nakita niya ngayon yung mga nangangaral, ganun din, may vices. Sasabihin nila, okay lang pala itong umuusok yung bibig ko, okay lang pala maglasing kasi yung preacher nyo nga di ba? Naglalasing. Di ba? Tandaan natin, pananagutan po natin yan sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, may higpit talaga dyan, no? Kaya nga tayong mga nangangaral, ayusin po natin ang ating po mga buhay. Umayos ka! Mayos tayo, no? O yan, iwasan hindi lang iwasan, wag talagang gawin, no? Wag tayong manginginom, yan, manginginom ng alak. Tubig pwede, pero alak, sabi doon. Hindi palaway at hindi gaman sa salapi, yan. May mga tao minsan gusto lang ng ng riot no? Gusto ng trouble, naghahanap ng problema, no? Tahimik ng grupo biglang guguluhin, naghahanap ng problema, no? Hindi pwede yung ganung leader, no? Hindi pwede yung mga ganun na namumuno, no? Dapat kapayapaan tayo. Kailangan sabi nga ako sa mga pageant, world peace. No? World peace. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi yung tayo ang pasimuno ng away, hindi palaway at hindi gaman sa salapi. Yan ang mahirap, no? Talagang love of money is the root of all evil. Talagang pag inibig mo yung pera, lahat ng kasakiman, lahat ng masama, yung sabi nga ng salita ng Diyos natin pinag-aralan, di ba? Sa mga previous ko na video, di ba? Pag nagmahal ka sa pera, yan talaga yung ugat ng ng kasamaan, no? Kaya kailangan, mga kapatid, hindi dapat na maghari sa puso natin yung pera. Huwag tayo magmukhang pera, mga kapatid. Amen. Yun, no? Hindi gahaman sa salapi.
Sa halip, ang kanyang tahanan ay bukas para sa mga panauhin. Yan. Tayo mga Pilipino, ano tayo, mga hospitable. Yan, mga hospitable tayo, no? Mapagmahal sa mabuti. Dapat yung kabutihan ng lahat, common good ng lahat, yun ang ating iniisip. Hindi yung sarili lang natin, kundi sabi doon mga kapatid, tayo ay mapagmahal sa mabuti. No? Talagang hindi lang tayo yung gusto natin yung mabuti, kundi talagang mapagmahal. No? Talagang yun ang desire ng puso natin, kabutihan. Ginagamit ng maayos ang isip. Pag leader ka, kailangan talaga ayusin natin yung siguro din natin maayos yung isip natin, di ba? Mahirap yun pag leader ka, namumuno ka, hindi maayos isip mo. Paano na lang anong mangyayari yun? Yung mga desisyon mali. Yung mga panukala kung saan napupunta, walang direksyon, no? Kasi kailangan maayos ang isip matuwid, banal. Hallelujah, dapat matuwid ka, straight ka, hindi ka left and right, di ba? Straight ka, hindi pwede kasi yung yung bias ka, no? Nagsaside ka sa kaliwa, pagkaharap mo yung kaliwa ka, ka rin, leftist, pag sa rightist ka rin. Hindi pwedeng ganun, dapat straight, no? Matuwid, banal at may pagpipigil sa sarili, nandun yung kabanalan, di ba? Tapos marunong tayong magpigil sa sarili. Dapat din na panghawakan niya ang matapat na salita ayon sa itinuro sa kanila. Dapat pag leader ka o tagapangasiwa ka ng iglesia ng Diyos, dapat pinanghawakan natin ng matapat yung salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Di ba? Dapat panghawakan natin yung salita ng Diyos. Doon tayo magpanghawak, hindi sa sinasabi ng tao, kundi panghawakan natin yung salita ng Diyos. Ito ay upang mahimok niya ang ilan at kaniyang masaway yaong mga laban sa salita sa pamamagitan ng mabuting aral. Kaya nga mahigpit yung qualification ng yung mga nangangasiwa sa iglesia ng Diyos. Kasi bakit? Sabi doon, para makahimok ka, no, maka-encourage ka. At kanyang masaway, para maka-encourage ka ng mga tao na maganda na maglingkod sa Panginoon, kasi magiging maayos, magiging mabuti yung pamumuhay mo. 'Di ba? At sabi doon, at masasaway mo. Yan, paano mo i-correct yung mga tao na mali yung ginagawa nila kung tayo mismo gumagawa din ng mali, 'di ba? Sasabihin mo, bawal magnakaw kung ikaw mismo nagnanakaw, 'di ba? Paano mo sasabihin na magbago na kayo kung tayo mismo hindi pa nagbabago, 'di ba? Sa pamamagitan ng mabuting aral, no? Yung gagamitin natin pagsaway sa tao is yung salita ng Diyos, hindi yung salita natin. Diba? Kasi minsan pagsalita natin, ang gagamitin natin, may pagkabayas yan. Minsan yan nagiging personal ang dating sa tao. Pero pag ginamit natin ang salita ng Diyos sa pag-correct sa tao, double edges yan Hindi lang yung taong sinasaway mo, kundi pati tayo rin na ikaw na nagsasaway. Kapag ginamit mo yung salita kasi ng Diyos, double edge yan Diba? Lahat, dalawa kayo, makakatanggap kayo ng blessing. Yung sinasaway mo at ikaw na nagsasaway, blessing pa rin sa iyo yun. Para nire-remind ka rin. No, ikaw sinasaway mo yan o baka bandang huli. Kaya nga si San Pablo sabi niya, sinusupil niya ang sarili niya kasi ayaw niya na matapos siyang mangaral. Siya naman yung hindi makakapasa sa kanyang pinangangaral. Diba? Sila ay nagsasalita, sabi doon, upang mahimok sila sa pamamagitan ng mabuting aral. Verse 10, ito ay sapagkat marami ang mga masawaing tao. Marami kasi mga pasaway talaga Sabi nga, pass away yan, mga pasaway, mga pass away. Sila ay nagsasalita ng walang kabulukan at mga mandaraya, lalong-lalo na yung mga nasa pagtutuli. Diba? So dito makikita natin kasi maraming pasaway. Diba? Paano mo sasawayin yung pasaway kung ang nangangasiwa pasaway din? Sila ay nagsasalita ng mga kabulukan at mandaraya, no? Kaya nga talagang kailangan walang bahid, no? Talaga yung kung susundin talaga, no? Ito yung hinahanap para sa pagpapangasiwa, no, ng sambayanan ng Diyos. Huwag mo silang pagsalitaan sapagkat itinaob nila ang mga sambahayan.
magkamal lamang ng salapi ay magtuturo na sila ng mga bagay na hindi nila dapat ituro. Yun. No, makakay mo, no, dahil sa mga personal interest. No, yung mga bagay na hindi naman dapat ituro, itinuturo para lang magkamal ng salapi. No, marami ano yan eh. Di ba? Yung parang mga flowering word. No, minsan na nako-compromise yung salita ng Diyos. No, kasi alam mo yung isang tao yun mapagbigay, no? Kapag natuwa sa iyo, bibigyan ka, di ba? Kahit alam mo nang mali yung ginagawa, hindi natin itinatama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No, pag nagko-correct tayo, kino-correct natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa atin. Kasi kung sarili nating salita ang gagamitin natin, magiging parang personal ang dating sa kanila. Kaya ginagamit natin, yung pagsaway is yung salita ng Diyos. Di ba? Magkamal lamang. May mga ganun eh, di ba? Kasi alam ko yung nagbibigay ito, kahit mali yung ginagawa, minsan nako-compromise yung salita ng Diyos. Kasi may ano eh, may personal na motibo, no? Kasi baka mamaya pag tinamaan ito, kung pupuruhin ko ito ng salita ng Diyos, baka ano to, sumama yung loob, no? Tapos pag uwi ko mamaya, baka hindi ako to bigyan, di ba? Maglakad ako ng wala sa oras. So hindi po ganoon mga kapatid, no? Hindi po ganoon. Isa sa mga kanila ay sarili nilang propeta, no? Sa lugar ng Creta, meron silang isang propeta na nagsabi na ang mga taga-Creta ay laging sinungaling, asal, masamang hayop. Makakay mo, no? Yung pagsasalarawan ng propetang ito na mismo galing sa Creta, na ang mga taga-Creta daw ay laging sinungaling. No, mga liar, mga sinungaling. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Kailangan natin ng mga discernment. Kaya hindi lahat ng mga nababalita natin pinaniniwalaan natin. Kailangan maging logical tayo. Kailangan gamitin natin yung critical thinking o yung wisdom, yung karunungan na nagmula sa Diyos, yung discernment. No, baka mamaya paniwalang-paniwala ka, yung pala kaharap mo nagsisinungaling na sa iyo. Di ba? Hindi lahat ng tao na maganda ang sinasabi sa iyo ay totoo, ha? Huwag kayong masyadong papaniwalain, di ba? Huwag mo sabihin, uy, alam mo naman tayo mga Pilipino minsan pagkaharap mo, ang gaganda ng sasabihin sa iyo, ikaw naman, tinatanggap mo lahat, tuwa ka naman, yes. Hindi mo alam, hindi mo pala ibig sabihin, hindi mo pala dinidiscern na kabaliktaran pala yon, no? Sarcastic pala yung nagsasabi sa iyo. So, kailangan maging tayo. Asal, masamang hayop. Makakaya mo, no? Yung pag-describe ng propetang ito sa mga taga-Creta. Asal, masamang hayop. No, yung ugali may pagka-animal, sabi doon. At matatakaw na batugan. Hallelujah, no? Batugan na, matakaw pa. Hallelujah. No, pag sinabi kasi matakaw yung yung kain ng puro kain lang yung nasa isip, tapos batugan pa. Ito yung yung ayaw kumilos, no? Palaging gutom, no? Kakakain lang, mamaya-maya gutom na naman. Kakagising lang, inaantok na, di ba? Ito yung mga walang parang to? Kung sa kung medyo malalim, walang silbi, walang pakinabang. Di ba? Hallelujah. Mahirap, no, kapag tayo ay mananampalataya tapos wala man na tayong wala tayong pakinabang. Bakit mo matakaw na batugan pa? At matatakaw na batugan. Hallelujah, no? Grabe yung term ni San Pablo, no? Matatakaw na batugan. Hallelujah. Ay, sorry Lord, no? Tawarin mo kaming lahat. Ang sinabing ito patungkol sa kanila ay totoo. Umagri naman siya San Pablo, sabi niya totoo yan. Totoo yan kasi nakita niya Dahil dito mahigpit mo silang sawayin upang sila ay tumibay sa pananampalataya. No? Sabi doon, dahil dito mahigpit mo silang sawayin. Sabi sa verse 13, this saying is true, therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith. Di ba? Talagang mahigpit na sila isawayin. Talagang strictly. No? Sabi doon, sharply. No? Talagang kung sa hindi lang to kailangan yung bastang saway-saway. Kailangan talaga
Kaya nga kasi sa lugar ng Creta talagang mga pasaway yung tao no? Mga liars Sabi doon, talagang mga batugan tamad na. So kung ang mamumuno sa kanila may diferensya rin, no? Na makikitaan din ng kasiraan, paano ka kailangan kasi dito yung tatayuan niya no? Talagang kailangan talaga blameless ka kasi yung pagpapatupad mo, yung pagsasaway mo, kailangan strict talaga talagang mahigpit di ba? Kasi pag may nakitaan ka lang ng konting butas, wala na. Kasi yung mga tao dito talagang matindi no? Sabi sinungaling, asal masamang hayop no, hindi sinabing asal asal tao, hindi talagang asal masamang hayop, hindi lang asal hayop Yung sabi doon, okay lang yung asal hayop pero dito asal masamang hayop. Di mo siya. Ay, praise the Lord. So, talagang kailangan talaga mga kapatid na walang blameless yung magiging leader nila no dito sa Creta. Maki mo yung yung pag-describe ng mga tao doon. Sawayin sila at tumibay sa pananampalataya. So pinapaka-purpose na naniniwala naman tayo wala namang pusong bato na hindi kayang palambutin ng salita ng Diyos no? Pero siyempre kailangan pa rin yan ng yung mga nagpapayag ng salita ng Diyos makita sa kanila yung kanilang pinangangaral no? Sa taong sabi doon verse 14, ito ay upang sila ay makinig upang huwag silang makinig sa mga kata ng mga Hudyo at ng mga utos ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Yan. Kasi siyempre, yung mga taong tumalikod sa pananampalataya, sa katotohanan, magsasabi yan ng mga kasinungalingan. Di ba? Marami na nagsasabihin ng mga negatibo, mga hindi magaganda. No? Para pati yung mga mananampalataya, ihahatakin pa nila. Di ba? Okay lang sana kung aalis sila ng gusto niya umalis kayo, huwag na kayong mangdamay, di ba? Huwag na, kung gusto niyo tumalikod sa Panginoon, tumalikod kayo, huwag niyo nang idadamay yung mga naglilingkod sa Panginoon, di ba? Kung gusto niyo puro kayo reklamo na reklamo, yung mga nananahimik, wala namang kaalam-alam, may kwentuhan mo, kasi mga mga ganito, na mga nagiging chismosa, di ba? Yung mga hinanakit mo sa gawain, yung mga hinanakit mo sa mga leader, pati yung mga nananahimik na mga kapatiran, yun ang isesheran mo. Wala silang nagalit ngayon, di ba? Parang yung aso na yung isang aso na hinabol niya yung pusa. Nakita ngayon ng ibang mga aso na yung aso niyo hinabol yung pusa. So ginawa ng mga ibang aso, nakihabol na rin. Pero hindi naman nila alam bakit nahabol ng aso yung pusa. Wala, nakikisama lang, nakikisabay lang. Nakikitrending. Nakikisabay. So hindi maganda yan mga kapatid, no? Kung may problema tayo sa mga nagli-leader, puntahan mo personal, no? Kausapin mo. Huwag mo na ikikwento sa ibang tao kasi bakit? Bad yun. Kasi imbes tumatag sila sa pananampalataya, wala naman silang kaalaman lang kung ano nangyayari. Dinudumihan natin yung utak nila. Dinudumihan natin yung pag-iisip nila, yung paglilingkod nila sa Diyos. No, imbis na payapa silang naglilingkod, bigla mong ginulo. No, diba? Tapos mangangaral tayo ng salita ng Diyos, ginugulo natin yung utak ng tao. Bad yun. Bad yun. Wag ganun mga kapatid. Hindi maganda yun, bad yun. Sa taong malinis, sabi doon, sa taong malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Sa taong malinis ang lahat ng bagay malinis. Ngunit sa lahat na nang nadungisan at hindi sumasampalataya ay walang bagay na malinis. Ganun lahat na lang kasi i-misinterpret. Lahat na lang sa kanya may kahulugan. Tinignan mo lang, sama agad yung niya. Sama agad yung iniisip niya. Masama, ba't tinitingnan ako ng taong to? Diba? Nginitian ka na. Sabihin mo, ngiti ng taong to, ba't humingiti ito sa akin? Diba? So, hindi ganun mga kapatid. Para tayong mga para kang high. Maganda sana kung high ka sa presence nandun. Ewan ko kung sa diba may mga ganun mga tao Ewan ko ba sa mga taong to.
Subalit, sabi doon sa mga malilinis, ngunit sa lahat na nadungisan at hindi sumasampalataya ay walang bagay na malinis. Subalit ang kanilang pag-iisip at budi ay nadungisan. Yan. Siyempre kasi ganun mga kapatid, di ba? Kasi yun ang mahirap no? Kung meron tayong problema, meron tayong mga hinanaing, apit tayo sa mga namumuno, kausapin mo, di ba? Ikaw lang yun, huwag ka namang damay ng iba. Diba? Kung mayroon kang personal na hinanakit sa buhay, huwag mo na isama yung iba kasi ang labas niya, naghahanap ka ng kakampi. Diba? Nananahimik yung isang tao, bigla natin gugulayin yung kanilang mga isip. No? Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sila ay ipinagkakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. O sabi doon, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, maraming ganyan. Kilala ko ang Diyos, naglilingkod ako sa Panginoon. Workers ako, manggagawa ako, mangangaral ako ng salita ng Diyos. Pero sabi doon, ngunit siya ay ipinagkakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. O sasabi, kilala namin ang Diyos. Pero sabi doon, pinagkakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Diba? Kilala mo ang Diyos pero ang ginagawa mo hindi naman makabudiyos, hindi naman mabuti, hindi naman maganda kasi puro chismis. 'Di ba? Puro hinanakit, imbis na kapayapaan, imbis na unity, ang ini-spread natin is kaguluhan. Sila ay kasuklam-suklam. Yan. Yung mga ganun ng mga tao pala, no? Yun sasabihin, ako'y maka-Diyos. Ako'y naglilingkod sa Diyos. Pero yung pamumuhay naman, parang walang Diyos. Sabi doon, yung mga tao niyan, kasuklam-suklam. Talaga naman kasuklam-suklam yun. Yung mga tao hindi mananampalataya, kung hindi man sila gumawa ng mabuti, kung nagpapakasama sila, maunawaan mo kasi wala silang Diyos hindi sila nananampalataya sa Diyos, maunawaan mo yun Pero yung hindi mahirap unawain, yung nagsasabing na kay Lord, no? Yung nagko-confess na sila ay Kristiyano, mananampalataya, tapos yung kanilang mga ginagawa hindi naman mabuti, hindi naman maayos, sabi doon na kasuklam-suklam, no? Sila ay kasuklam-suklam, masuwain at hindi makagagawa ng anumang mabuti. San Pablo po nagsabi niya na hindi po ako ikiklear ko lang po ikiklear ko lang, hindi po ako nagsabi niyan, si San Pablo po. No? Yung mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya, kumikilala sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa, ang sabi doon, mga kasuklam-suklam, mga masuwain, at sabi doon, hindi makagagawa ng anumang kabutihan. Bakit? Kasi yung kanilang ginagawang kabutihan ay pakitang tao lang. Alam mo, ganun yan no? Pag hinaluan mo na ng personal mo na motibo, kahit maganda yung gagawin mo, hindi pa rin maganda yan. Kasi bakit? Hinaluan natin ang personal nating motibo. Ganun lang po yun mga kapatid, no? Pag gumagawa tayo ng mabuti, dapat wala tayong personal na motibo, no? Ginagawa natin to para sa Diyos. Pero pag mayroon ng kasamang personal na motibo, hindi na mabuti yon. Ang ibig sabihin yun, self-serving yun. Self-serving, no? Pinaglilingkuran natin yung sarili natin kasi ginagawa ko yun kasi alam ko may mabuti ring mangyayari sa akin, which is hindi dapat. Bad yun, bad. So yun lamang mga kapatid, no? Medyo tumagal tayo, mabot tayo ng 30 minutes. So yun lamang mga kapatid, no? So mga kapatid, nawa tayo ay baguhin ng Diyos sa salita niya, no? Ano man yung atin napakinggan ngayon, pagnilayan natin, no? Pagnilayan po natin yung mga sarili po natin, no? Kung tayo ba ay talaga naglilingkod sa Panginoon, namumuhay ayon sa kanyang kalooban, o tayo ay naglilingkod lang para sa atin po mga sarili, no? Ito naman po yung sabi ni San Pablo mga kapatid, no? Hindi ko po to sabi ulitin ko po, sabi po ito ni San Pablo sa kanyang sulat kay Tito. So yun lang mga kapatid, God bless po sa ating lahat. Hallelujah.